Last time guys ay napagkwento natin ang tungkol sa premium at regular na gasolina. Kung paano ba nagwo-work ang octane at kung bakit mas applicable lang talaga yung high octane sa mga mas powerful na engine. At kung ang makina mo naman ay may regular na compression ratio lang, ay mapapamahal ka lang kung gagamit ka ng high octane. Paano naman daw yung mga diesel? Mas okay daw ba yung premium diesel or parehas lang ang effect nito? Actually, mayroon nga pong nag-comment, ang sabi niya sa akin, baka naman daw nagkakamali ako kasi daw nung gumamit siya ng premium na diesel ay mas gumanda yung andar ng makina niya. So, nag-reply naman po ako, ang sabi ko ay magkaiba kasi ang inihahalo sa gasolina at saka sa diesel. Kung sa gasolina ay octane, sa diesel naman po ay cetane. At magkaiba rin po kasi kung paano nagwo-work ang gasoline engine at saka diesel engine. So, fault ko rin naman yon kasi hindi ko po nasabi na yung content natin last time ay para sa gasolina lang. So, ngayon po pagkukwentuhan natin ay tungkol naman sa diesel. Specifically doon sa premium diesel katulad ng turbo diesel sa Petron o kaya naman V-Power diesel sa Shell. Ano ba ang difference nito sa regular na diesel at saka kung mas maganda ba talaga kapag premium diesel ang gagamitin mo? So ako po si Kuya Mikmik. Welcome or welcome back sa DNA. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, sa gasolina ang inihahalo ay octane. Tapos sa diesel naman po ay cetane. Or sa Amerika ang bigkas nila dyan ay cetane. In some sense ay parehas po sila. Kasi parehas po sila nakakapag-improve ng fuel. At parehas po na mahalagang malaman yung tamang octane rating para sa gasoline engine. Tapos cetane number naman sa diesel engine para mas efficient at saka mas effective nyong magagamit ang mga makina nyo. Kaya lang guys, magkaiba sila kung paano sila nagwo-work. Kasi guys, ang gasolina at saka diesel, parehas naman po silang nag-i-ignite kapag nako-compress. Specifically doon sa loob ng makina, nako-compress po yan doon. Kaya lang guys, ang gasolina ay mas volatile or mas unpredictable kung kailan siya mag-i-ignite. Kasi guys, kapag na-compress nyo ang gasolina, ay nag-i-ignite po itong mag-isa. Kahit hindi masyadong matindi yung compression. So kung hindi po aabot yung piston dun sa pinakataas ng cylinder, pagkatapos nag-ignite yung gasolina, hindi po magiging maganda yung andar ng makina. In fact, pwede pa po itong makasira. Kaya hinahaluan po yan ng octane para ma-delay yung ignition. Para po yung piston ay makarating doon sa pinakataas. Tapos pag nahando na siya sa pinakataas or doon sa top dead center, bibigyan po siya ng spark. Doon pa lang dapat mag-ignite yung gasolina. Yun po ang purpose ng octane, para siya makapagpa-delay. Ngayon sa cetane naman po na inihahalo sa diesel, kabaliktaran po yun. Dahil ang diesel ay mas matagal mag-combust or mas mahirap siyang paliyabin, ay kailangan may ihalo sa kanya para mas bumilis ito ng konti sa pag-ignite. Alam nyo guys, kung ang compression ratio ng isang gasoline engine ay naglalaro from 8:1 hanggang 12:1, ang compression ratio po ng diesel ay mataas. Pinakamababa na po yung 14:1. Tapos meron pong umaabot ng 24:1 or mas mataas pa. Depende po sa laki ng makina. Kasi guys, hindi naman lingid sa kaalaman nyo na ang diesel ay ginagamit sa mga malalaking makina or mga heavy equipment. At dahil din guys, hindi ganun ka-combustible ang diesel, ang isang diesel engine po ay hindi nangangailangan ng spark plug. Kasi guys, hindi basta-basta magliliyab ang diesel kahit nabigyan mo yan ng spark. Para yan magliyab, ay kailangan makompress mo yan ng matindi. Ngayon guys, pagka ang diesel fuel ay hinaluan nyo ng cetane, kapag na-compress po yung diesel fuel na kasama ng hangin sa loob ng combustion chamber, nauna pong mag-combust yung molecules ng cetane. Pagkatapos, idinadamay niya na ngayon yung molecules ng diesel fuel. So, ang trabaho po talaga ng cetane ay pampabilis ng ignition para walang delay. At the same time, pagka maganda po ang halo ng cetane sa diesel, nami-minimize po ang unburned fuel na nagre-resulta po sa mas malinis na pagsunog ng diesel fuel. Kaya yung makina ay nagiging mas malinis.
pati yung emission niya ay mas malinis din. So ang tanong naman po dyan, gaano karaming cetane ang kailangan para maging mas effective ang diesel fuel? Well guys, depende po kasi yan. Ang mga makina po natin ay iba-iba ang nag-design, iba-iba rin po ang nag-manufacture. Pero ang karaniwang diesel engine po ay naglalaro ang required na cetane number mula 42 hanggang 50. So kung halimbawa nakatira ka sa Amerika kung saan ang diesel fuel nila doon ay required lang na magkaroon ng minimum cetane number na 40. Tapos ang makina mo ay nagre-require ng 42 na cetane number, andar naman yung makina mo, kaya nga lang hindi kagandahan yung andar or medyo makukulangan ka sa power. Kaya ang ginagawa po ng mga nasa Amerika ay hinahaluan po nila ito ng additives or doon sila nagpapakarga sa may premium diesel. Alam niyo guys, nung matuto po ako mag-drive, mga 1980s po yon, nagkaroon din po kami ng diesel na Jeep. At noon po ay walang premium na diesel. So kapag pakiramdam ko ay hindi maganda yung andar ng makina, bumibili po ako ng diesel booster. Magpapa-full tank po ako noon, pagkatapos ikahaluan ko ng diesel booster at mas gumaganda po yung andar. Nababawasan pa yung usok. Pero ngayon guys, alam nyo dito sa Pilipinas ay mandated po ng Department of Energy ang minimum amount of cetane na ibebenta sa lahat ng gasolinahan dito sa atin ay 50. Sa palagay ko guys, ni-required ng Department of Energy na ganyan ang cetane number dito sa Pilipinas kasi mas marami tayong ginagamit lumang diesel engine. Katulad ng mga nakakabit sa mga jeepney at saka sa mga truck na surplus mula sa ibang bansa. So kung mas mataas nga naman yung cetane number na mabibili nila dito sa Pilipinas, ay kahit papaano mas maganda yung andar ng diesel engine at kahit papaano ay makabawa sa pollution. Pero ngayon guys, meron na tayong premium diesel. Katulad nga po ng turbo diesel sa Petron at saka V-Power diesel sa Shell na mas mataas ang cetane number. Ang turbo diesel ay 55 ang cetane number niya, tapos ang V-Power naman ay 54 ang cetane number. So ang tanong naman po ng iba, pag mas mataas po ba ang cetane number ay mas maganda? Kayo na po ang makakapaghusga niya kung mas maganda ba sa inyo yung 55 or 54 or okay na sa inyo yung 50. Pero kasi guys, kung ako ang tatanungin nyo, ay depende sa kung paano kayo mag-drive at saka kung saan nyo ginagamit yung sasakyan nyo. Let's say, halimbawa, medyo adventurous kayo mag-drive. Mas gusto nyo yung umaarangkada agad at saka mahilig kayo magpatakbo ng matulin. Or kaya naman, required kayong umandar ng matulin kasi araw-araw kayong bumabiyahe sa expressway. Mas beneficial po sa inyo ang premium diesel fuel kasi mas mararamdaman nyo talaga yung difference dahil may iwasan po yung delay sa combustion process. Ganon din po kung halimbawa, hindi nga kayo mahilig sa mabibilis na andar pero ang sasakyan nyo naman ay talagang pang-trabaho, pang-deliver o kaya naman palaging puno ng mga kargada or pasahero. Mas beneficial po dyan ang gumamit kayo ng premium diesel kasi mas mapapakinabangan nyo yung power na kayang ibigay nito. Pero kung katulad ko kayo na ayahay lang mag-drive, kumbaga ay takbong pogi lang, pwede na yung regular diesel fuel. Kasi kung mabagal lang naman ang andar nyo at saka hindi kayo nagkakarga ng mabigat, ay baka hindi nyo maramdaman yung difference. Pero gaya nga po ng palagi kong sinasabi sa mga vlogs natin, ay your car, your rules. Kung saan po kayo mas kampante at saka mas panatag ang loob nyo na diesel fuel, ay yun po ang ikarga nyo. Kasi guys, at the end of the day, ikaw pa rin naman ang masusunod sa kung ano ang gusto mong gawin sa sasakyan mo. Ito naman pong content natin ay knowledge sharing lang. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Huwag nyo po sanang kakalimutang mag-like. Pagkatapos doon po sa mga hindi pa nagsusubscribe, pakipindot nyo na po yung subscribe button kasi malapit na po tayong baka silver play button or 100,000 subscribers. Doon po sa mga nagko-comment, maraming salamat po sa inyo. Yun naman po mga hindi ko nare-replyan, pasensya na po kayo kasi talagang hindi na po kaya ng powers kong replyan lahat. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing
palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!